Mga kaibigan, handa na ba kayong matakot? Sa gabing ito, dadalhin ko kayo sa kwento ni Mika at ang misteryosong kahon na minana niya mula kay Lola Belen. Isang kahon na tila may kapangyarihang magbigay ng kagustuhan, ngunit may kapalit na mabigat. Alamin natin kung paano nagdulot ng kamalasan ang bawat kahilingan ni Mika at kung paano niya hinarap ang kanyang huling kapalaran. Huwag kayong bibitaw, dahil ang bawat sandali ay puno ng takot at misteryo. Isang gabi sa maliit na apartment sa Maynila, si Mika ay nakaupo sa kanyang desk. May hawak na ballpen at papel. Ang ilaw mula sa lampara ay nagbibigay ng malungkot na anino sa kanyang mukha. Sinimulan ni Mika ang kanyang liham pagpapakamatay. Isinusulat ang kanyang mga dahilan kung bakit hindi na siya babalik. Nagbalik tanaw siya sa mga huling araw kasama ang kanyang yumaong lola, si Lola Belen. Minana ko ang kahon mula kay Lola Belen. Hindi ko alam na ang kahon na ito ay magdadala ng kamalasan, isinusulat ni Mika, habang bumabalik sa alaala ng araw na ibinigay sa kanya ang kahon. Naalala ni Mika ang kakaibang pakiramdam ng unang mahawakan ang kahon, parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Nagbago ang eksena, ipinapakita si Mika na binubuksan ang kahon sa unang pagkakataon. Nakikita niya ang mga kakaibang bagay at isang lumang libro na may mga tala ng mga kagustuhan ng iba't ibang tao. Ang eksena ay naglalaho, pabalik sa kasalukuyan, kung saan si Mika ay naglalagay ng huling tuldok sa kanyang liham. Hindi niya alam na ang mga susunod na pangyayari ay magdadala ng mas matinding kapahamakan. Sa isang tanghalian kasama ang kanyang mga magulang sa isang karinderiya, nabanggit ni Mika ang kanilang lumang kotse na madalas masira. "Ma, pa, kailangan na talaga natin ng bagong kotse. Delikado na yung luma," sabi ni Mika. Ang kanyang mga magulang ay nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan. Sa gabing iyon sa kanyang kwarto, si Mika ay nagpasya na subukan ang kahon. Kumuha siya ng kutsilyo, nagbigay ng alay na dugo at isinulat ang kanyang kahilingan para sa isang bagong kotse para sa kanyang mga magulang. Habang isinusulat ang kahilingan, naramdaman ni Mika ang kakaibang init sa kanyang kamay, parang may puwersang nagmumula sa kahon. Makalipas ang ilang araw, habang pauwi ang kanyang mga magulang mula sa trabaho, nasira ang kanilang lumang kotse sa isang aksidente. Tumawag ang kanyang ama kay Mika. "Anak, may nangyari sa kotse. Mabuti na lang at ligtas kami." Ang eksena ay nagbabago. Ipinapakita ang bagong kotse na natanggap mula sa insurance. Ngunit sa kabilang bahagi ng eksena, ipinapakita ang driver ng kabilang kotse na nasa ospital, malubhang nasugatan. Si Mika ay nagigising sa kanyang kwarto. May bigat sa kanyang dibdib na pagtanto ang kapalit ng kanyang kahilingan. Hindi niya alam na mas matindi pa ang mga susunod na mangyayari. Sa isang reunion kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa kabataan, nakita ni Mika si Carlo, ang kanyang matagal ng kaibigan at lihim na minamahal. "Carlo, kamusta ka na?" tanong ni Mika, pilit na itinatago ang kanyang emosyon. "Ayos lang naman, ikaw?" sagot ni Carlo, may halong ngiti. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Mika ang matagal ng kinikimkim na damdamin. Sa gabing iyon, sa kanyang kwarto, muling kinuha ni Mika ang kutsilyo, nagbigay ng alay na dugo at isinulat ang kanyang kahilingan na maging kasintahan si Carlo. Habang isinusulat ang kahilingan, naririnig ni Mika ang mga bulong mula sa kahon, parang may mga espiritu na nagmamasid sa kanya. "Sana maging kami ni Carlo," bulong ni Mika habang isinusulat ang kanyang kahilingan. Ang eksena ay nagbabago, ipinapakita si Carlo na nagiging malapit kay Mika. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Mika na si Carlo ay nagiging malungkutin. "Carlo, may problema ba?" tanong ni Mika, nag-aalala. Isang gabi, umamin si Carlo na siya ay buntis at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. "Mika, hindi ko alam kung anong gagawin ko," sabi ni Carlo.
luhaan. Sa isang tagpo sa bahay ni Carlo, natagpuan ni Mika ang kanyang kaibigan na nagpakamatay. Si Mika ay napaupo sa sahig, umiiyak, na pagtanto ang mabigat na kapalit ng kanyang kahilingan. Ano bang nagawa ko? Bulong ni Mika sa sarili, habang ang kanyang puso ay nababalot ng kalungkutan at pagsisisi. Sa isang madilim na gabi, si Mika ay nasa kanyang kwarto. Sinusubukang sirain ang kahon gamit ang martilyo, ngunit walang epekto. Ang kahon ay tila hindi nasisira. Bakit hindi kita masira? Sigaw ni Mika, puno ng galit at pagkabigo. Dumating ang mga pulis sa bahay ni Mika, dala ang mga ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ni Carlo. Si Mika ay dinakip at dinala sa presinto. Hindi ko siya pinatay, hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Sigaw ni Mika habang siya ay kino-question ng mga pulis. Sa kulungan, si Mika ay binabagabag ng kanyang konsensya. Hindi niya magawang itigil ang paggamit ng kahon, kahit na alam niyang may kapalit na presyo ang bawat kahilingan. Sa bawat gabi sa kulungan, naririnig ni Mika ang mga bulong mula sa kahon, parang tinutukso siya na gumawa pa ng isang huling kahilingan. Nagising si Mika isang gabi, pawis na pawis at nanginginig. Napagtanto na ang kahon ay may kapangyarihang kontrolin ang kanyang isipan. Bakit hindi ko ito matigil? Parang may kapangyarihan itong kontrolin ang aking isipan. Bulong ni Mika sa sarili habang siya ay nag-iisa sa kanyang selda. Pinalaya si Mika sa piyansa, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng takot at pagkabalisa. Alam niyang kailangan niyang talunin ang kahon bago ito tuluyang sumira sa kanya. Sa isang desisyon ng desperasyon, nagplano si Mika na pumunta sa isang liblib na lugar sa Baguio upang gawin ang kanyang huling kahilingan. Ngunit sa kanyang paglalakbay, isang mas madilim na katotohanan ang naghihintay kay Mika. Sa isang malamig na gabi sa Baguio, si Mika ay naglalakad sa gitna ng kagubatan. Bitbit niya ang misteryosong kahon at isang kutsilyo. Ang paligid ay tahimik, tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon, ngunit determinado siyang tapusin ang lahat ng ito. Nang makarating sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, inilabas ni Mika ang kutsilyo at sinimula ng ritual. Nagbigay siya ng alay na dugo. Ang pulang likido ay dumaloy sa kanyang kamay at tumulo sa lupa. Kinuha niya ang papel at isinulat ang kanyang huling kagustuhan na magpahinga ng magkasama, magpakailanman at hindi na matagpuan ang aming mga labi. Ito na ang huling pagkakataon. Kailangan ko nang matapos ito, bulong ni Mika habang isinusulat ang kanyang kahilingan. Sa kanyang isip, ito na ang paraan para makawala sa sumpa ng kahon. Inihanda niya ang kanyang sarili na wakasan ang kanyang buhay. Nararamdaman ang kapayapaan sa paniniwalang nalinlang niya ang kahon. Ngunit habang hawak ang kutsilyo, bigla niyang naalala ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang lola at mga kaibigan. Ang mga ngiti, tawanan at mga simpleng sandali ng kaligayahan ay bumalik sa kanyang isipan. Nagdadalawang isip siya kung itutuloy ang plano. Tama ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang huling sandali, naramdaman ni Mika ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat. Narinig niya ang bulong ng mga espiritu, tila tinatawanan siya. Napagtanto niya na ang kahon ay hindi maaaring malinlang. Ang kanyang huling kahilingan ay nagpatibay lamang ng kanyang kapalaran. Ang takot at pangamba ay bumalot sa kanyang puso, ngunit huli na ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, natagpuan ang katawan ni Mika sa kagubatan. Ang kanyang liham pagpapakamatay ay nawawala at ang kahon ay muling nawala, naghihintay ng bagong biktima. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magkwento ng mga kababalaghan at ang misteryo ng kahon ay nanatiling buhay, nagpapalaganap ng takot at pag-aalinlangan sa kanilang mga puso.
Sino kaya ang susunod na makakatagpo ng kahon? Mga kaibigan, natutunan natin na ang bawat kagustuhan ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, mag-ingat sa mga kahon na may misteryo. Baka kayo na ang susunod.